Hello Coroellos, mabuhay! This is Gaisal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Miss Universe Thailand. Banta nga ba sa Miss Universe crown? Pag-usapan natin. Hey! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon kung banta nga ba si Miss Thailand sa Miss Universe Crown? Ang yabang mo naman kung hindi. Nakikita mo naman yung beauty, di ba? Pero, syempre, seryosohin natin kung banta nga ba siya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga Latinas, sa mga ibang European countries, sa mga African, kung talagang nga bang kabahan ba sila dito kay Miss Thailand sa Miss Universe. Yes, ang pag-uusapan natin when it comes to beauty, kabahan sila. Kabahan sila. Beauty inside and out. Kabahan talaga sila, lalo na yung mga Latina. Kaya niya makipagbardagulan when it comes to beauty. Para sa Pilipinas, kung kabahan nga ba si Miss Chelsea? Well, iba ang ino-offer ng ating kandidata sa ino-offer ng Thailand. So, parang hindi naman masyado. Pero kung sa mga Latinas, mga European, kaya makipagbardagulan ni Miss Thailand when it comes sa beauty inside and out. So, when it comes sa beauty, talagang kabahan talaga sila. When it comes sa height, kabahan din sila matangkad. Batang-bata. Fresh. Na fresh. Nagtaka nga ako, dito pinanalo ng Miss Universe Thailand noong 2022. 18 years old pa lang siya at that time. Pero magdito 21 naman na si Opal, diba? Pero, ito na siguro yung right time. Kasi siguro, at that time, kung siyang ipinadala ng Thailand, siguro hindi na El Tocuyo ang Thailand. Oo, malakas kasi yung batang to eh. Malakas, matangkad, may talinong dinala. Kaya lang, talagang si Ana Sugiyang talagang tinadhana at that time. At itinadhana din na El Tocuyo kasabay ni Celeste Cortesi. Ayun, so, when it comes talaga sa physical aspect, kayang kumabog. Pero, kumakabogin yung ulan dito sa amin. Ang saya-saya. Lagi na lang umuulan bawat hapon. Hindi na kami tinitigilan. So, when it comes sa pasarela, hindi. Maliwanag na usapan niya, hindi niya kayang kabugin yung mga Latinas, even si Miss Philippines. So, train ang bonggang-bongga. Kasi when it comes sa pasarela, hindi niya kayang kumabog. Kasi, nakita nyo naman yung pasarela niya. Muntik na nga siyang maligwak sa swimsuit competition, di ba? Pero yung gown na very queenly naman yung eksena. Mabuti na lang ang ganda ng gown. Pero yung when it comes sa pasarela talaga hindi. More training pa. Si Opal when it comes sa pasarela. Yun yung napapansin ko sa kanya. Hindi siya yung pangabok. Pero yung tindig, yung aura, yung body ba nga niya, meron na siya eh, meron na siya. Kulang lang sa training, kulang lang sa talaga si ensayo when it comes sa pasarela ng bonggang-bongga. When it comes naman sa body, papayat pa ng very light. Medyo hindi pa siya ganun ka-sexy ng bonggang-bongga. Kasi alam niyo naman yung mga Latina dito, Marios, Purigaba sa waistline, Purigaba sa pagbalakang, Purigaba sa mga dibdiban. Ang usapan natin dito yung katawan lang ha, sa pisikalan lang ha. Huwag muna tayo doon sa mga kung bongga ba ito, kung whatsoever, katawan lang, hindi din. Kaya gym ka ng bongga-bongga para magkaroon ng para maging tone yung body, para magkaroon ng kurba lalo ng bonggang-bongga. Kaya, pero wag namang maganda na, pero little bit, parang si Chelsea Fernandez, very papayat pa ng very light. Ganon. So, ayun, when it comes sa body. When it comes sa brain, parang hindi naman uso ang
matalinong Miss Universe, di ba? Simula nung nagpalit ang JKN era from IMG era, parang hindi naman masyado, di ba? Kasi tingnan natin ang Miss Universe, basihan lang natin ang ating Miss Universe 2023, Shanice Palacios. Pero matalino naman si Shanice, hindi nga lang siya bonggong-bonggong ng English. Pero kaya naman ni Opal, hindi ka makipagbonggahan at makipagsabayan when it comes sa kudaan. Hindi nga lang siya talagang pak na pak, mga Zuzibini Tonzi level, mga Catriona level, mga sino pa ba yung mga pak na pak talaga, yung kabugan talaga pag magsalita, o kaya si ang Miss Universe 2021, parang hindi niya kakayanin yung mga ganong level, pero kaya niyang makipag-kudaan din when it comes talaga sa communication skills. Pwede pang iangat, pwede pang bumongga. Magaling naman siya mag-English, to be honest. Pero hopefully maturuan pa ng Miss Universe Thailand organization para naman, hello, hindi lang Philippines ang malakas sa Miss Universe, pati Thailand din, o diba? Love natin yung mga kapitbahay natin ng bonggang-bongga. Hindi pwedeng mga Latinas ang mag-shine bright like a diamond this year, kasi sila na nga last year, tapos sila rin ngayon. So, laban ang mga Asian team. Team Asia tayo, kaya ipaglaban natin ang bonggang-bongga yan. So, when it comes to business side, oh my God, hello, kaya, ganda ni Miss Thailand, ang ganda ni Opal. So, kaya, when it comes to business side talaga, kaya mo talaga siyang ma-promote kahit anong mang brand yan, kahit anong mang eksena, kaya. Kasi, di ba? So, natutuwa ako na iba ang ino-offer na beauty ng Pilipinas, iba ang ino-offer ng beauty ng Thailand. Kung bakit hindi sila nagka-clash? Kasi, paano mo i-compare si Opal kay Chelsea? At paano mo i-compare si Chelsea kay Opal? Parang, hello, magkaiba sila. So, magkaibang mundo. So, huwag nating i-compare. Gusto ko sila ang mag-last to standing. Diba? Kimidora. Nangiinis sila sa mga Latinas. Gusto ko sila ang last to standing sa Mexico. Buti sa Latino country. Hindi ako nag-aambisyon ako ng masyadong Pero hopefully, kumabog ng bonggang-bongga ang. So far, sila pa lang yung malakas na Asian country, ang the Philippines at saka Thailand sa competition. And hopefully, talagang sustain nila yan hanggang sa dulo. So, si Miss Thailand ba na si Opal ay kayang kumabog or kayang pataubin yung mga iba? Kabahan ba sila ng bonggang-bongga? O kaya manginginig ba sila? I think hindi naman manginginig, pero may laban. Alam naman natin may laban ang Thailand. Knowing yung corona from Thailand, knowing yung may-ari ay from Thailand, knowing that maraming sponsor is from Thailand. So, kakabog yan. To be fair naman doon sa At saka, kahit kumabog siya at kahit na siya ang ipapanalo, parang hindi ako magbabayo ng true action. Alam kung bakit. Fresh, bata, di ba, ng kaloka. Alam mo naman yung quality na merong quality ang beauty na meron siya, pang universe talaga. At talaga, congratulations kay Miss Thailand kasi ang galing-galing ng napili ninyong candidates ngayon. Parang iniisip ko nga, kaya ba niyang pantayan si Antonia? When it comes kasi sa credential, si Antonia talaga yung pak na pak, boom na boom. Pero, kung usapang credential, mas bongga naman yata yung credential ni Antonia kay Shanice, pero si Shanice pa rin yung nanalo. O, di ba? Pero, di natin alam, malay mo, di ba? Di natin masasabi na siya na ang susunod, pangatlong Miss Universe from Thailand. Di ba? At, maiuwi na rin ng Thailand ang corona sa wakas. Mga ganun. Parang perfect si Opal na pangatlong Miss Universe ng Thailand. Diba? Walang halong kinembular. Walang halong vampira. O, diba? Ganda. Nagagandahan talaga ako sa kanya, nababaitan pa ako. Very humble personality, very young. At tapos, walang attitude, walang kemerot na problema. Kaya gustong-gusto ko siya. Kaya nako, Team Asia, Team Southeast Asia talaga ako sa Miss Universe, Team Philippines and Team Thailand. Botong-boto ako talaga sa kanya at never ko siyang
Depende na lang siguro kung magbago yung eksena niya. So, there you go guys. Kung kaya nga bang pataubin ni Miss Universe Thailand ang mga kalaban niya sa Miss Universe. Kaya naman niya, pero kailangan pa niya mag-train ng bonggang-bongga. Hindi basta lang, ganun lang yung performance niya, ay kaya niya nang manalo sa Miss Universe. Tingnan pa rin natin yon at kailangan pa mag-train, kagaya si Chelsea. Mag-train hanggang sa paglabas nila uli, ay bonggang-bongga na sila. Lumaban sila ng patas at maipanalo nila na walang question sa mga tao kung bakit sila ang nanalo. There you go. Maraming salamat sa inyong thank you so much sa nanood sa vlog ko kahapon, at maraming salamat sa mga violent reaction ninyo. Sige, ilatag lang ninyo yan sa mga views and opinion, i-comment down below lang ninyo at thank you so much sa laging po suporta sa akin araw-araw. This has been Gazel Ortega. Paalam.